Ipinaliwanag ng International Criminal Court o ICC kung bakit ngayon lang isinapubliko ang arrest warrant para kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng Duterte drug war. Anila, nasa Pilipinas na kung paano aarestuhin o isusuko si de la Rosa sa ICC. May unang balita si Maki Pulido. Noon pang November 6, 2025, inisyu ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Secret o ex parte. Ibig sabihin, hindi kinailangang ipaalam sa iba maliban lang sa prosekusyon na humingi nito. Paliwanag ng ICC, secret warrant ang inisyu dahil may banta sa mga biktima at testigo at dahil may mga tangka si de la Rosa na hadlangan ang investigasyon. Matapos subukan ng NBI na arestuhin si de la Rosa sa Senado, inunseal o isinapubliko ng ICC ang warrant of arrest. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. Bilang indirect co-perpetrator sa kasong kinakaharap ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, sabi ng ICC, may reasonable ground para paniwalaang sangkot si de la Rosa sa kasong Crimes Against Humanity of Murder mula July 3, 2016 hanggang April 2018. Bilang hepe ng Davao City Police, sabi ng ICC, ginamit ni de la Rosa ang kanyang posisyon para makapatay ang Davao Death Squad at maipatupad ang tokhang. Bilang PNP chief, ginamit daw ni de la Rosa ang kanyang posisyon para magbigay ng logistics, tulad ng pera at baril, para maipatupad ang malawakang patayan at nag-appoint ng mga opisyal sa pwesto para maipatupad ang common plan. Nag-issue ang ICC ng arrest warrant dahil sa paniniwalang hindi haharap si de la Rosa sa ICC para sa paglilitis. Napansin rin ng mga hukom ang pagbabanta ni de la Rosa sa mga ICC prosecutor at pagpapakalat nito ng mga maling impormasyon. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. de la Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Sabi ng ICC, nasa mga otoridad na ng Pilipinas kung paano aarestuhin at isusurrender si de la Rosa sa ICC. Handa na raw ang PNP-CIDG na ipatupad ang arrest warrant. Kailangan lang nilang malaman kung anong proseso ang mananaig. Ang una po, ito yung tinatawag natin na extradition proceedings. Yung pangalawa po, ito po yung tinatawag natin na direct surrender. Sabi ni Attorney Gilbert Andres, Common Legal Representative of Victims sa ICC, surrender at hindi extradition ang mangyayari kay de la Rosa. Ang extradition ay ginagawa lang kung hiningi ng isang bansa. Sa kaso ni de la Rosa, International Court ang nag-issue ng warrant of arrest. Pinapayagan ng Republic Act 9851 o International Humanitarian Law Act, Section 17, ang pag-surrender sa mga akusado ng genocide o crimes against humanity. Because he is a subject of an international criminal court arrest warrant for an international crime, crimes against humanity, the protection for him is the right to a fair trial and the procedural rules of the ICC. Para kay Andres, hindi na magagamit ang Article 59 ng Rome Statute. Sa Article 59, matapos maaresto, kailangan iharap sa korte ang akusado at pinapayagan ding maghain ng interim release. Pero dahil kumalas na ang Pilipinas, dapat sundin ang international humanitarian law at isurrender ang akusado sa International Court. Dahil naging state practice na rin po natin, doon po sa arrest warrant against kay former President Duterte, na sinerve po sa kanya yung ICC arrest warrant at sinurrender po siya directly ng Philippine authorities sa ICC. Pero kahit hindi na miyembro ang Pilipinas ng Rome Statute, sabi ni Attorney Cristina Conti, hindi pa rin maaaring questionin ng Korte Suprema ang warrant of arrest. Tinanggap natin itong probisyon na ang Rome Statute ang mangingibabaw kung patungkol sa jurisdiction ng ICC. Kaya ang Supreme Court natin to observe international legal order will have to defer to that Rome Statute. Hindi po magkabangga yan. Ito ang unang balita, Maki Pulido, GMA News.